Kaya nating malaman kung mayroong mga kaguluhan sa lahi dahil may mga video nito. Nakikita rin natin na may mga insidente ng panununog dito sa bansa, lalo na sa mga riles ng tren, dahil marami ring mga video tungkol dito. Makikita natin ang maraming ebidensya ng hindi kasiyahan sa loob ng Rusya, lalo na sa pagtaas ng tensyon at dami ng labanan sa hanay ng mga oligarko. Nangyayari ito ngayon sa mga politiko ng Dagestan sa pamahalaan ng Rusya na hindi magkasundo kay Kadyrov, pinuno ng mga Chechen. At ang katotohanang naging lantad na ito at hindi na itinatago ang mga labanan ay palatandaan na talagang nagiging seryoso na ang sitwasyon sa Rusya. Si Putin, sa kasaysayan, isa sa mga pangunahing papel na ginampanan niya para sa mga oligarko ay maging pangunahing haligi. Lahat ay umaasa sa kanya at lahat ng pressure ay nasa kanya at kay Ian. Pero siya ang dahilan kung bakit hindi sila nag-aaway sa isa't isa dahil siya ang nagmo-moderate ng mga nangyayari. Pero nakikita natin na umatras na siya mula sa papel na iyon. Mukhang hindi niya lubos na alam na lalo nang lumalala ang sitwasyon at na ang alitan sa pagitan ng mga oligarko ay maaaring maging madugo sa kahit anong oras. Siguraduhing pindutin ang like button. Malaki ang tulong ng inyong like lalo't may ilang video kaming baka hindi magustuhan ng bot ni Putin. Maligayang pagdating. Kasama natin ulit si Jason Jesmod, ang una nating panauhin at ngayon ay unang balik panauhin. Siya ay espesyal na correspondent ng Keypost. Maligayang pagdating at magandang gabi. Ang saya kang makita muli. Ayos, kaya sisimulan na natin agad ito. Ngayong umaga, nagbahagi ka ng ulat tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya ng rehimen ni Putin na nagdudulot ng alitan sa mga oligarko at maaring magpilit kay Putin umatras sa Ukraine. Gusto mo bang magbahagi pa tungkol dito? Siyempre, may ilang bagay na nangyayari sa loob ng Russia ngayon na sa tingin ko ay hindi nabibigyan ng sapat na pansin sa kanluran. Magulo ang ekonomiya ng Russia ngayon. Sinasabi nilang lumalago ito, pero tinatago nila ang totoong sitwasyon. Ayon kay Professor Hanke ng Johns Hopkins University, 27% ang tunay na implasyon sa Russia ngayon. Bukod pa dyan, talagang nakatali ang ekonomiya ng Russia sa langis at gas. Ano na ang nangyayari ngayon sa sitwasyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus? Ayon sa Saudi Arabia, tataasan nila ang produksyon ng langis para bumaba ang presyo. Paparusahan ang mga bansang hindi nagpanatili ng 100 kada bariles. Pero ang pambansang budget ng Rusya ay nakabase sa pagkakaroon ng $72 kada bariles. At mukhang bababa pa ang presyo hanggang sa $1 kada bariles. Magkakaroon ng kakulangan ang Rusya at mapipilitan silang pababain ang halaga ng ruble na maaring bumagsak sa 100 at 22 o 100 at 35 kada dolyar. Isipin mo, bababa ang halaga ng pera ng mga Ruso ng 20-35% at may 27% na implasyon. Malalaking suliraning panloob ito at kulang pa rin ang hakbang ng Rusya para mapabagal ito. Patuloy namang tinaas ng sentral na bangko ang interest rate. Ngayon ay 21 na ito, pero dati ay 8 lang. Matagal din iyon. Namimigay ang gobyerno ng pautang sa bahay na nagdulot ng malaking bula sa mortgage industry na tiyak ding puputok balang araw. Maraming ekonomista ngayon ang nagmamasid sa Rusya at napagtatanto na pwedeng biglang magbago ang lahat. Sa loob mismo ng Rusya, nakikita natin na tumitindi ang tensyon, dumarami ang labanan, lalo na sa hanay ng mga oligarko. Nangyayari ito ngayon sa mga politiko ng Dagestan sa pamahalaan ng Rusya na may alitan kay Kadyrov, pinuno ng mga Chechen. Ang hayagang labanan ay palatandaan ng lumalalang sitwasyon sa Rusya. Si Putin, sa kasaysayan, isa sa mga pangunahing papel na ginampanan niya para sa mga oligarko ay maging sentro. Lahat ay umaasa sa kanya at lahat ng presyon ay nasa kanya sa huli. Pero siya ang dahilan kung bakit hindi sila nag-aaway-away dahil siya ang namamagitan sa mga nangyayari. Nakikita nating umatras siya sa papel na iyon. At mukhang di niya alam na lumalala pa ang sitwasyon. Maaaring maging madugo ang alitan ng mga oligarko anumang oras. Alam ko na hindi magkasundo ang Saudi at Russia tungkol sa produksyon ng langis. Kaya bakit hindi sinusunod ng Russia ang mga patakaran ng Organization of the Petroleum Exporting Countries? Hindi ba sila makikinabang sa taas ng presyo ng langis? Ano ang dilema nila? Nasa kakaibang sitwasyon ang Russia dahil nagpasya silang bawasan ang produksyon ng langis bilang tugon sa Saudi Arabia. Ang totoo, simula 2000 at 22 hanggang halos 2000 at 24 sinusubukan ng Russia
Hanapin kung saan sila kukuha ng pera dahil kakaunti lang ang kanilang pagpipilian. Dahil sa mga parusa, limitado na ang Russia. At ang pagbebenta ng langis ang pinakamagandang opsyon na meron sila. Kaya patuloy nila itong ginagawa. Mas naging mahirap ito para sa kanila dahil sa katotohanang hindi ito legal na ginagawa sa maraming pagkakataon. Pero patuloy pa rin silang nagbebenta ng napakaraming langis. At isa ito sa iilang solusyon nila para makalikom ng pera. Babalik muna tayo sa ibang paksa. Maraming ulat tungkol sa digmaang sibil sa pagitan ng leader ng Chechnya at bilyonaryong mula Dagestan. Gaano kalaking bantayon kay Putin? Gaano kalaking issue yon? At oo, kumusta na ang pag-usad ng digmaang sibil na yon? Sa loob ng Rusya, malaki ang tensyon. Una, may problema kay Kadyrov, leader ng mga Chechen, na gustong makuha ang malaking kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Ang mga kalaban niya ay mga tao mula sa pamahalaan ng Rusya na taga-Dagestan. Ayaw nilang makita na si Kadyrov ay papasok at kukunin ang negosyo, at ang labanan na nangyayari sa pagitan nila ay mukhang talagang seryoso. Bukod pa rito, nagkaroon ng malalaking kaguluhan sa lahi nitong nakaraang linggo sa Chelyabinsk at iba pang bahagi ng Rusya. Nakita natin ito. May mga biglaang pagsiklab ng iba't ibang uri ng karahasan. Pero nakita rin natin noong nakaraang linggo mismo sa Chechnya, kung saan may isang tao na nagpaputok sa mga tropang Ruso na nakaistasyon doon. Maraming nangyayari sa Rusya na nagpapakitang hindi maganda ang kalagayan doon. Sa palagay ko, ayaw ng media ng Russia iulat ito dahil iniisip nila na baka magdulot pa ito ng mas marami, tulad ng mas maraming karahasan at mas maraming tao ang magkaroon ng ideya. Kung iuulat mo kung ano ang nangyayari sa loob ng Rusya, Tinatago ng mga awtoridad ng Rusya ang totoong hindi maganda ang sitwasyon. Pinapalabas nilang maayos ang Rusya at maganda ang buhay ng mga tao. Hindi totoo iyon, lalo na ngayon na maraming nalalantad sa Telegram dahil sa mga video ng tao kapag may nangyayari. Kaya nating malaman kung may mga kaguluhan sa lahi dahil may mga video tungkol dito. At nalalaman din natin kung may sunog na nangyayari sa loob ng bansa, lalo na sa mga riles ng tren dahil marami ring video tungkol dito. Nakikita natin ang maraming ebidensya na hindi masaya ang mga tao sa loob ng Rusya. Maraming nag-aakala na ang mga Ruso ay kalmado at hindi lalaban kay Putin. Sang-ayon ako, hindi ko inasahan ang malaking protesta. Pero mali isipin na suportado ng tao ang gobyerno. Alam natin yan sa iba-ibang bagay. Makikita natin ito sa mga resulta ng paghahanap sa Andex, mga resulta ng paghahanap sa Google, pero makikita rin natin ito sa, halimbawa, noong nakaraang taon ng si Prigozhin, ang pinuno ng Wagner Group ay pumunta sa Rostov. At nang makarating siya sa Rostov, napansin namin na hindi sinabi ng mga tao na, alam mo yon, bumalik ka na lang o wag mong pabagsakin ang gobyerno. O mahal namin si Putin, sinusuportahan namin siya. Hindi, dinalhan siya ng pagkain ng mga tao, dinalhan ng alak ang kanyang mga sundalo, dinalhan ng tubig ang kanyang mga sundalo, sinalubong sila bilang mga bayani. Masamang senyales ito kung ang lungsod na tahanan ng Southern Command ng Russia at sentrong militar ng digmaan sa Ukraine ay sumusuporta sa mga nag-aaklas laban sa gobyerno. May mga palatandaan na may mga lihim na kilos sa Russia na di natin masyadong nakikita rito. Pero maaring magbago agad ang ginagawa ng Russia anumang oras kapag ito ay sumabog. pati ang mga kaguluhan sa etnikong Russian na rehiyon. Alam natin na maraming sundalo mula sa rehiyong iyon at marami sa kanila ang namamatay. Naisip ko kung gaano kalaki ang connection ng mga ito. May epekto ba yon o lumalala na ba ang situation? Ang katotohanan ay kumikilos ang Rusya na parang isang kolonyal na kapangyarihan. Teknikal, lahat ng mamamayan sa Rusya ay dapat pantay-pantay ang trato. Pero hindi talaga ganoon ang nangyayari. Halimbawa, ang Buryatia ay isang magandang halimbawa. Ang Buryat ay maliit na grupong may 500 at 50,000 katao at nakatira sa rehiyong Buryatia. Kung taga roon ka, 75x mas malamang kang mamatay sa digmaan sa Ukraine kaysa sa lalaki mula Moscow. Bakit ganoon? Una, mukhang Asyano ang mga Buryat at Budista sila. Kaya sa mga taga Moscow, parang malayo sila. Itinuturing silang dayuhan ng pamahalaang Ruso at mas madaling isakripisyo kaysa sa etnikong Ruso na iniiwasang galitin ni Vladimir Putin. Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa mga sundalong North Korean sa ilang sandali. Nabasa ko munang may mga nanay ng Ruso na pinipilit si Putin makipag-negotiation para sa pagpapalitan ng bilanggo. Lalo na yung mga sundalong nahuli ng Ukraine sa Kursk dahil di nila inasahan na mahuhuli sila ng mga Ukrainian, tama? Hindi ko alam kung may katulad nangyari bago bumagsak ang Soviet Union na mga nanay ng Ruso ang nagsimula ng protesta laban sa digmaan sa Afghanistan.
Hinahanap lang ba natin ng pagkakapareho kahit wala or baka senyales ito ng malaking paparating na bagay? Kaya ang mga nanay ng mga Ruso ay palaging aktibo. At sa totoo lang, mukhang pangkalahatan na rin ito. Totoo ito noong dekada 80, totoo noong dekada 90, at totoo pa rin hanggang ngayon. Mahirap silang pag-initan. Dahil masama sa imahe kung gagamitin ng gobyerno ang buong puwersa laban sa kanila. Lalo na kapag may nagrereklamo lang na ibalik ang anak niya. Tapos ipakukulong pa. Kaya dapat mahinahon ang tugon ng gobyerno sa kanila. Sa kabuuan, mas napapansin ng publiko na hindi talaga nagtatagumpay ang Russia sa digmaan sa Ukraine gaya ng nais nilang ipaniwala. At ang katotohanan na halos 1,000 kilometro kwadrado ng Kursk Oblast, Russia, ay kasalukuyang nasa ilalim ng okupasyon ng Ukraine ay nakakagulat. Kahit sa mga Ruso, mahirap paniwalaan na inaagawan na ngayon ng teritoryo ang Russia. O si Putin ang unang leader na sinalakay mula ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ang 3 araw na digmaan na inaasahan niya. Oo, totoo. Sige, malaking balita ngayon na nasa Russia na ang tropang North Korean at parang kinumpirma na rin ito kamakailan. May karapatan daw silang magpadala ng tropa. Kinumpirma ito ni Putin, sabi niya negosyo niya yon. Pero siguro kapag gusto ng NATO na magpadala ng tropa or tumulong sa Ukraine sa kahit anong paraan, negosyo rin ng Russia yon sa kung anong paraan. Ano sa tingin mo, gaano kalala ito? Bago tayo mag-usap, kinumpirma rin ito ng NATO, unang kumpirmasyon nila. Kaya, yung mga tropa ng Hilagang Korea na nasa Russia ngayon, may tanong kung ano ang ginagawa nila doon. At malinaw na nandoon sila para tumulong sa militar ng Russia. Paano nga ba? May nagsasabing ginagawa silang pambala sa giyera na hindi ko sinasang-ayunan. Malabong ipadala ng Hilagang Korea ang 10,000 sundalo nila para lang mabaril. At narito ang ilang dahilan. Sa maraming mainit na lugar sa Russia, posibleng mawala ang 1,000 tao kada araw. Kaya isipin ang Pokrovsk sa silangang Ukraine. Ang Russia ay nawawalan ng halos 1,000 tao araw-araw. Kung may 10,000 Koreano sa 1.5 linggo, mauubos sila. Hindi ito magandang puhunan para kanino man. Isa pa, sa tingin ko mas pupunta sila para magbigay ng technical na tulong. Halimbawa, may karanasan ang Hilagang Korea sa mga sistema ng misail o sa mga misail na gawa nila mismo. Pumupunta sila roon para matutong makipagdigma. Lalo na ngayong taglamig na. Ang Hilagang Korea ay hindi pa nagkaroon ng aktwal na digmaan mula noong matapos ang digmaang Koreano, kaya mahigit 70 taon na ang lumipas. Sa ngayon, sinusubukan nilang magkaroon ng mas maraming karanasan hanggat maaari para maintindihan kung ano talaga ang totoong digmaan. Kaya sa tingin ko, mas malamang na nandoon ang mga Hilagang Koreano para tumulong sa mga technical na usapin, kaysa maging simpleng infantry at pambala lamang. Paano ang China tapos na ang BRICS? Hindi ba masaya ang China na may Hilagang Koreano sa Russia at lumalawak ang digmaan? Malamang maapektuhan nito ang kakayahan ng China sa ekonomiya. Di madaling isipin na mas gusto ng China na makipag-alyansa ang Hilagang Korea sa Rusya ngayon. Kasabay nito, maaring magbigay ito ng pagkakataon sa China. Maaaring maging tagapamagitan ang China sa kanluran, Hilagang Korea at Rusya dahil sila lang ang may kakayahan sa ganitong papel. Kaya sa tingin ko, kung titingnan natin kung ano ang sinusubukang gawin ng China, lalo na ngayong mas madalas nilang pinag-uusapan ang Taiwan, maaaring iniisip nila na kaya nilang gampanan ang papel ng mahalagang tagapamayapa sa Asya na sa pamamagitan nila magkakaroon ng katatagan. At kung wala ang China, hindi ito mangyayari. Sa tingin ko may estratehikong layunin ang China. Pero di pa natin alam kung ano. Gayon din kanina lang, Bringer Prokhovsk. Noong huli nating usap, tinalakay natin kung paanong mafia state ang Russia. Napanood ko rin ang isa mong video, ilalagay ko ang link sa taas at baba. At nagbanggit ka ng ilang mga kawili-wiling ponto na hindi ko talaga nakikita kahit sa Twitter, at isa doon ay tungkol sa minahan ng carbon. Oo, hindi lang ito tungkol sa pagkamkam ng lupa, parang lumang imperialismo rin ito. Sa buong digmaang ito, nakikita natin na may isang bagay na palaging ginagawa ng Rusya. At iyon ay ang makuha ang pinakamaraming likas na yaman hanggat maaari. Ngayon, hindi lang ito limitado sa Ukraine. Ginagawa rin ng Rusya ang parehong bagay sa Africa. Halimbawa, pero sa kaso ng Ukraine, talagang kapansin-pansin ito. Noong 2022 nang magsimula ang pananakop. At tingnan mo ito sa mapa. At tingnan mo rin sa mapa sa parehong oras. Saan matatagpuan ang pinakamahalagang likas na yaman ng Ukraine? Magkapareho dahil gusto ng Rusya kontrolin ang likas na yaman at industrial na base ng Ukraine
Umaasang mababasag ang Ukraine kapag nawala ito. Ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon sa Rusya na kontrolin ang merkado ng iba't ibang produkto. Sinisikap ng Rusya makuha at kontrolin ang mga ito. At isang halimbawa na nakikita pa rin natin ngayon sa Perkors, Ukraine, ang bayan sa silangan, kung saan nawawalan ang Rusya ng hanggang 1,000 sundalo bawat araw para lamang makuha ito. Magtataka ang iba kung bakit matindi ang laban para sa bayang hindi naman mahalaga sa militar. Simple lang ang sagot, ang Ukraine ang may pinakamalaking minahan ng karbon sa bansa at napakahalaga ng karbon na iyon para makagawa ng bakal na dating bumubuo ng 1/4 ng lahat ng inaangkat ng Ukraine. Ngayon, sa pagkuha ng minahan na iyon at isipin natin na nasa kamay na ito ng mga Ruso, bababa ang produksyon ng karbon ng Ukraine mula 7 milyon sa 2.5, 3 milyong metriko tonelada kada taon. Ang Russia ay may 12 milyong metriko tonelada ng produksyon bawat taon. Isa ang bakal sa iilang industriya na ayaw lagyan ng maraming parusa ng European Union dahil marami silang binibiling bakal mula Russia. Kaya bang gawing hindi na kompetitibo ng Russia ang Ukraine? Kung kulang ang carbon sa Ukraine, kailangan nilang mag-angkat. Kaya tataas ang presyo ng bakal at mahihirapan silang ibenta ito. Sa paghahati ng merkado at pagpigil sa Ukraine na makalaban, nabibigyan ng tsansa ang Russia na makipagkumpetensya sa Europa. Ito ang layunin ng Russia. Ito ay tungkol sa ekonomiya, hindi lang sa Russia. Sa huli, mga Russian oligarko ang makikinabang. Determinado si Putin na gawing masaya ang mga ito para manatili silang kakampi niya. Sa tingin ko, may kaugnayan dito ang isang kawili-wiling teoryang nabasa ko noong simula ng digmaan. Parang hindi matanggap ng Russia na makita ang post-Soviet na mga bansa na lumalapit sa Europa. Dahil nakita natin, lalo na sa Poland, kung saan ang paglago ng ekonomiya nila nitong nakaraang dekada ay talagang hindi kapani-paniwala. Kapag umunlad ang Ukraine, mapapansin ito ng mga tao sa Russia sa kanilang hangganan. Parang nung panahon ng Soviet kung saan tumitingin ka sa kabila ng hangganan sa West Germany, at napakalaki ng pagkakaiba, mas maganda ang buhay doon, mas maginhawa ang pamumuhay. Hindi matitiis ng mga leader ng Russia na may lumapit sa kanluran dahil alam nilang mas gaganda ang ekonomiya ng bansang iyon. Tama ka, Case. Sang-ayon ako. Ayaw ng Russia na malaman ng mga tao nila kung gaano kaganda ang buhay sa labas ng Russia. Kaya kapag tumingin ka sa labas, makikita mong ang dating Soviet republics, lalo na ang Baltic states, ay sumali na sa European Union. Kasapi sila ng NATO at maunlad sila, matagumpay, masaya ang mga tao nila, at patuloy na gumaganda ang kalidad ng buhay nila taon-taon. Hindi ito masasabi ng karaniwang Ruso tungkol sa sarili niya. Sa katunayan, ang karaniwang Europeo ay gumagastos ng mga 15% ng kanilang kita sa pagkain. Ang karaniwang Ruso naman ay gumagastos ng higit sa 50% ng kanilang kita sa pagkain. Ang karaniwang Ruso ay talagang naghihirap. At ngayon na mas humihirap pa ang kalagayang pang-ekonomiya sa loob ng Rusya, lalo pang lalala ang sitwasyon. Mahalaga rito, ang Kremlin ay hindi kayang pagandahin ang buhay ng kanilang mamamayan. Dahil sa puntong ito, ang sistematikong katiwalian, ang buong sistemang kinatatayuan ng Rusya ay ginawa sa paraang hindi ito kayang baguhin. At iyan ang dahilan kung bakit bumabagsak ang mga diktadura. Dahil hindi talaga nila kayang mag-adapt sa pagbabago. Sa tingin ko, habang tumatagal, mas mahihirapan ang Rusya gawing masaya ang kanilang mamamayan, lalo na kapag nakita nila sa ibang lugar na mas gaganda ang mundo kung walang masasamang leader, tulad sa Rusya. Noong panahon ng Soviet at hanggang ngayon, ang Rusya ay nagbibigay pa rin ng suportang militar at armas sa mga kaalyado nila. Kamakailan, nasira ang reputation nila matapos atakihin ng Israel ang Iran at hindi na-detect ng depensa sa himpapawid ng Rusya ang mga F-35, para sa akin malinaw na may pagkakaiba sa teknolohiya. Gaano kalaki ang epekto nito sa reputation ng Rusya at ng mga kaalyadong bumibili ng kanilang kagamitan? Sa tingin ko, labis na naapektuhan ang reputasyon ng Rusya sa militar. Malinaw na hindi nila kayang tapusin ang pananakop sa Ukraine ngayon. Isipin mo ang Ukraine ngayon, isang bansa na may populasyon na nakatira sa malayang bahagi ng bansa na mga 25 milyong tao o higit pa. May 140 milyong tao ang Rusya pero hindi pa rin natutupad ang kanilang layunin na nagpapakita ng malalaking problema sa kanilang militar. Pero pagdating sa teknolohiya, kitang-kita natin sa digmaan sa Ukraine na ang teknolohiya ng kanluran ay mas higit, mas mataas kaysa sa kahit anong meron ang Rusya. At ang teknolohiyang ibinigay sa mga lugar tulad ng Iran, gaya ng air defense, ay hindi talaga gumagana. Hindi ito tulad ng ipinangako ng Rusya na gagana ito.
Kaya tingin ko, mas mahihirapan ang Rusya maghanap ng bibili ng kanilang mga kagamitang militar. Hindi kompetitibo ang Rusya sa makabagong ekonomiya. Ano ang sinasabi ng pag-atake ng Israel sa militar ng Iran? Gusto mo ba itong pag-usapan? Kaya sa tingin ko, sa puntong ito, malinaw na ito sa pamunuan ng Iran. Sobra nilang pinilit ang kanilang kapangyarihan. At sa tingin ko, alam mo, masyado silang naniwala sa sarili nilang propaganda ng matagal, na sila ay isang malakas na bansa, na kaya nilang wasakin ang Israel. At nakikita natin na hindi talaga ito kasing simple ng inakala nila na mangyayari. Ngayon, dahil wala na ang Hezbollah, mas mahihirapan ang Iran na panatilihin ang dating impluensya nila sa rehiyon. Malinaw na isa pa rin itong napakahalagang bansa sa rehiyon. Pero tulad ng Russia, nakaranas ito ng malalaking kabiguan. Ngayon, na-realize ng dalawang bansa na hindi pala kahanga-hanga ang kanilang militar gaya ng akala nila. Kaya't umaasa na lang tayo na maranasan din ng North Korean ang ganoong paniniwala. Isa pang seryosong paglala ay ang pagtulong ng Russia sa mga Houthi gamit ang satellite data para atakihin ang mga sibilyang barko. Naisip ko kung iyon na nga, marami rin tayong natutunan sa mga ginagawa ng Russia. Ayaw din ng gobyerno mag-react agad base lang sa mga ulat ng news organization. Parang nangyari na rin ito sa North Korea. Ngayon, mauulit kaya at magre-responde ng mas matindi ang kanluran? Napatunayan na tinutulungan ng Russia ang mga teroristang umaatake sa mga shipping route. Nakakasama ito sa kalakalan ng kanluran dahil tinutulungan nila ang mga Houthis at terorista. Hindi nahihiya ang Russia sa pakikipagtulungan sa mga terorista. Matagal na nila itong ginagawa. Naalala mo ba ilang araw matapos ang Oktubre 7 na pag-atake sa Israel? Nagpunta ang liderato ng Hamas sa Moscow para kumonsulta sa gobyerno doon. Malapit ang Hezbollah sa pamahalaan ng Iran at bukas din ang Russia sa pakikipagtulungan sa kanila. Sa kasalukuyan, tuloy ang asymmetrical warfare ng Russia laban sa kanluran sa pagtulong sa mga teroristang grupo na umatake sa kanilang interes at pinansya sa gitnang silangan. Layunin nilang magdulot ng sakit at lumikha ng mas maraming kaguluhan. Sa tingin ko, dahil mas malakas ang kanluran kaysa Russia, kaya nilang matunton ang mga Houthi para mas mailantad pa ang ugnayan nila sa Moscow. Pagdating sa osteometric warfare, mukhang magaling talaga ang Russia sa information warfare at parang naghahabol lang tayo lalo na sa kanluran. Sila ang nagpapakalat ng impormasyon tapos sinusubukan ng mga ahensya na pabulaanan at ipaliwanag sa publiko na peke ito. Galing ito sa Russia. Sa panahong iyon, lumipat na ang Russia sa bagong issue at kumalat na naman ito sa social media. Gaano kalaki ang epekto niyan sa halalan at tulong niyan sa Russia? Kaya napagdesisyonan na ng Russia noon pa. Napakatalinong desisyon ito. Napagtanto nila na tuwing papasok ka sa labanan, gusto mong ikaw ang pumili ng lugar kung saan magaganap ang labanan. Ayaw mong ang kalaban mo ang magtakda kung paano isasagawa ang digmaan. Kaya kung magkakaroon ng labanan laban sa NATO, napagtanto nila na hindi uubra ang karaniwang digmaan para sa kanila dahil ang teknolohiya ng Amerika kumpara sa teknolohiya ng Russia ay parang langit at lupa. Pero kung saan sila pwedeng makipagsabayan at kung saan nila gustong maganap ang labanan ay sa larangan ng impormasyon. Patuloy ginagamit ng Russia ang propaganda nila na nakakaimpluwensya sa eleksyon at nagpapalala ng tensyon sa etniko at relihiyon. Sa Europa, United States, Canada, pati Africa at Latin America, ito ay mura at malamang hindi maparusahan. Kapag inatake ng Russia ang isang NATO capital, tiyak na agad silang makakatanggap ng matinding tugon militar. Kung kayang manipulahin ang halalan sa ibang bansa, napakamura nito. Hindi ka mapaparusahan dahil wala namang magsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig dahil lang sa nangyari sa internet. Malamang, walang hahabol sa kanila kaya tuloy pa rin silang makipagtrabaho sa mga pasaway, hacker at propagandista upang maimpluwensyahan ang mangyayari sa kanluran at walang kapalit o parusa. Kasama rin ang panghihimasok sa election at sa tingin ko hindi lang ito sa kanluran. Alam kong nakita mo ang bagong election sa Georgia. May kontrobersya sa resulta at panalo ng pro-Russian na partido kahit iba ang exit polls. Sa tingin mo, ano kaya ang mangyayari? Kaya, sa parehong kaso ng Moldova at Georgia, nakikita natin na sinusubukan ng Russia na impluwensyahan ang kinalabasan ng mga eleksyon. Ngayon, sa kaso ng Georgia, may mga protesta nang nagsisimula at tumanggi ang oposisyon na tanggapin ang resulta ng eleksyon. Bukod pa rito,
Mismong ang presidente ng Georgia ay nagsabi na peke ang resulta ng eleksyon at sinisi ang mga Ruso na nasa likod nito. Kaya naman, tiyak na isang masamang aktor ang Russia at nauunawaan nila na ang mga demokrasya ay isang malaking pagkakataon para sa kanila. Una, dahil pwede mong subukang dayain ang eleksyon tulad ng ginawa nila sa Georgia. Pero pangalawa, nagbibigay ito ng pagkakataon na magpasimula ng maraming diskusyon na maaari nilang gawing galit. Kaya ang mga tao ay nagsisimula ng hindi pag-usapan ang eleksyon, kundi magkapuotan at magkahati-hati. Sa Rusya, mas mahalaga ang epekto ng eleksyon sa lipunan kaysa kung sino ang mananalo. Kung magagamit nila ang eleksyon para hatiin ang bansa at hindi magkaisa ang mga mamamayan, panalo na ang Rusya. May posibilidad ba na makipagdigmaan ang Rusya laban sa NATO? Hindi matalinong makidigma ang Rusya sa NATO dahil alam nitong talo ito. Kung talo sila sa Ukraine, lalong di makatotohanan ang manalo laban sa NATO. Pero iyan ay tungkol lang sa karaniwang digmaan sa pangkalahatan. Pipiliin ba ng Rusya na makipagdigmaan sa NATO? Sa tingin ko, nakikipagdigmaan na ang Rusya sa NATO. Ang Rusya ay aktibong nakikipagdigmaan laban sa NATO at impluwensya nito sa mundo. Pero ayaw lang talagang aminin ng mga pinuno. Alam nila ang ginagawa ng Rusya sa Africa, Latin America, Asia, at Ukraine. Pero ayaw nilang amining nakikipagdigmaan ang Rusya dahil kailangan ng malakas na tugon. At umaasa silang sa pamamagitan ng pananahimik at hindi paggawa ng malaking issue, magsisimulang umayos ang Rusya at hindi nalilikha pa ng mga problema. Na talaga namang katawa-tawa. Mas lumalakas ang loob ni Vladimir Putin kapag nakikita niyang walang bisa ang mga pulang linya ng kanluran. Mas lalo lang siyang magpapakita ng agresibong aksyon laban sa Europa at Estados Unidos dahil tumanggi tayong harapin siya. Nagkaroon din ng Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit kamakailan. Alam kong hindi ito katulad ng panlaban sa NATO, mas isa itong pang-ekonomiyang grupo. Pero ano ang mga mahahalagang punto or natutunan mula sa nangyari? Gustong gawing panlaban ng Rusya sa NATO ang Brazil, Russia, India, China, South Africa, at maging parang European Union ng mga bansang iyon. Hindi talaga mangyayari iyon at may maraming dahilan. Karamihan sa mga Brazil, Russia, India, China, South Africa na bansa ay mas malaki ang kalakalan sa kanluran kaysa sa kapwa Brazil, Russia, India, China, South Africa. Mas mainam sa ekonomiya na hindi ka limitado sa mga papaunlad na bansa lang. Inaasahan din ng Rusya na mahikayat ang mas malalaking bansa, gaya ng China, na talikuran ang United States dolyar o gumawa ng hakbang na makakaapekto sa ekonomiya ng China. At ang China, sa loob ng maraming taon, ay palaging tumatanggi dahil syempre, ang China ay laging uunahin ang sarili nitong pambansang interes. Kaya sinusubukan ng Rusya na hikayatin ang iba pang mga bansa sa Brazil, Russia, India, China, South Africa na sumama sa kanila sa pagtalon sa tulay. Pero mukhang hanggang ngayon ay hindi sila nagtatagumpay. Perpekto. Maraming salamat Jason, lalo na at naglaan ka ng oras. Talagang pinahahalagahan ko ito at sigurado akong magugustuhan din ito ng mga nanonood. At para sa akin, lubos kong inire-rekomenda ang iyong channel. May mga bagong natutunan ako dito na wala sa ibang channel or traditional na media, kaya ilalagay ko ang link dito at sa mga cards sa itaas. Lubos kong nire-rekomenda na tingnan at mag-subscribe kayo sa kanya. Maraming salamat, pinahahalagahan ko ito.